Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, let's go. Game. Mga kapatid kong Pilipino, umiikot ako sa Pilipinas ngayon. Uy. Hanggang kahit para sa peace rally. Peace rally. Tara na. Kung isog ka para sa bayan, we defend the Constitution and the flag of the Philippines. Yo, kailangan ho talaga yan mga kababayan. Ha? Kaya naman, sa mga susunod na maisog rally, magtipon-tipon ho tayo, magsama-sama ho tayo, ipakita ho natin yung ating pwersa dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. na marami sa ating mga kababayan hindi na ho natutuwa sa mga pinaggagawa ng mga pangag dyan sa Malacanang. Alright, welcome back to my channel mga guys. At yun nga, no, mayroon po panawagan itong si Tatay Digong. Magtataka po tayo. Tanong po natin, ano ba ang gusto talaga ni Tatay Digong? May isog rally panawagan para mag-resign po si Bagag Marcos o ano ba talaga ang intensyon? Pero para sa akin, maganda kasi itong sinabi rin ni Tatay Digong, no? Kasi this is our time, no, to air our grievances. Yung mga hinanakit natin, yung mga pagkadismaya natin, yan po ang panahon diyan kung magtitipon-tipon. Gusto nga ni Tatay Digong peace rally, hindi po para po ito sa gulo. Kung hindi itong rally itong maisog ay para po iparating sa administrasyon ang lahat ng mga hinanakit, ang lahat ng pagkadismaya po natin dito sa administrasyon at ang lahat din po ng pang-aabuso, lalo na po dito sa Quadcom, di ba? It is our right, no? Kaya lang hindi binibigyan ng permit itong maisog. Alright, pakinggan natin ito si Tatay Digong mga guys at syempre susuporta po tayo dyan kay Tatay Digong. Okay, let's go. Para huwag masira ang bayan natin. Hindi maluko ang bayan natin. At kailangan ang Pilipino matatag. At alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan. Nakakatawa nga hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, sa konstitusyon yan, mabigat yan to peaceably assemble for interest of grievance. Yun na nga ho mga problema natin dito mga kababayan. Tayo talagang lubos na nalulungkot dyan sa galaw ng mga mayor na yan. Ano na naman ho yan kumbaga utos yan galing sa Malacanang na hindi pagbigyan na yung permit na. Actually, di na kailangan. Tama po yan, no? Ang dami po nung previous po na rally. Diba? Grabe po ang panggigipit ng mga mayor, hindi binibigyan ng permit. At saka kung sino man yung magbibigay ng permit, pinapayla naman ang kaso nitong administrasyon. Katulad po kay Governor Rubahib. Naalala nyo? At saka dito po sa Cebu Mayor na si Rama na sinibak. At talaga dinsisyonan pa ng ombudsman na hindi na po siya makakaupo kahit anong posisyon po sa gobyerno. Grabe ang gagawin nilang counter pag mag-cooperate ng mga mayor. Pero alalahanin sana ng mga mayor, no, na ito po ay karapatan po ng Pilipino na para magpahayag po sa kanyang mga grievances. Lahat ng pagkadismaya natin, lalo na dyan sa flood control. Administrasyon na ito. Para maramdaman ho nila na yung marami sa ating mga kababayan hindi na ho natutuwa sa mga pinaggagawa ng pangag na administrasyon na to. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin ang situation briefing on the effect of Typhoon Pipito, Ophel, and Nika. Magsasalita ho itong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa mga naging epekto ng mga nagdaang bagyo at itong kasalukuyang nararanasan nating bagyong Pipito. Ito, pakinggan na. Alright, before that, no, kung gusto nyo po ng update talaga sa pangyayari po, lalo na dito sa Pilipinas, sa politika, manood po kayo dito kay Boss PH Update. Maganda po mga updated po talaga ang mga videos niya dito. Kaya nagre-react din po ako ngayon dito kasi yung topic niya maganda, interesting, lalo na to kay Tatay Digong na nanawagan. And pakinggan na naman natin yung isang presidenteng ngagwa.
po natin to mga kababayan. Jane. Well, the one is that first of all, the land is saturated. So wala na ma-absorb ang lupa. Kaya ang daming gumuguho. And then there's also the damage already that has been done to our flood control. Ayun, damage ng flood control. Ano naka-damage flood? Ikaw wala ka nang pinagbintangan. Lahat na lang nangyayari. Kasalanan ng flood control. Sige, Brad, tumaga, Brad. Sir, ayusin ho natin yung mga buhay-buhay natin. Hindi ho makakaupo yung si Charis kapag presidente, dyan sa mga pinagagawa niya na yan. Hindi po pala si Charis. Tambalus-lus muna. Hindi makakaupo. Kaya rin sa mga bangag dyan, ayos-ayusin nyo rin yung mga buhay nyo. Huwag nyo lang masyadong sirain. Sira na nga utak nyo. Lubayan nyo yung drugs. Kung si Tambalus sa pagkaganyan performance nyo, baka pagkatapos ng administrasyon nyo, kayong dalaw mag-away, kayong dalaw nito si Tambalus. Baka sumbatan ka ni Tambalus, sasabihin niya, hindi mo kasi ginalingan isa. Sobrang mekos sa ginawa mo, di ba? Tambalus Sino bang next in line dyan sa angkan ninyo, di ba? Yang si Martin Tambalus. Siyempre. Malamang sa malamang, pagkatapos ng administrasyon mo, talagang magkakaalaman na. Talagang magkakasugan na, di ba? Eh, paano mo naman, dapat ginalingan mo trabaho mo para wala ko tayong problema, di ba? Our flood control in infrastructure. So, we really have to do a little extra here. Because parang ano na tayo, yun na nga, we're already in bad shape because of the saturation, because of the the damages that has been done not only to our infrastructure but to private homes, to other structures. Ba't kailangan mo pang mag-explain ng ganyan? Bakit hindi ka na magdiretso bigay ng mga direktiba kung anong dapat i-prepare, di ba? Bakit panay ka pa ng English eh? Nabubulo ka, hindi ka namin naiintindihan, Mr. President. Tagalog na lang po direkto. Anong problema, anong kailangan, anong gagawin, ganyan. Di ba? Bakit mo kailangan i-explain? Kalamidad po yan. Ganito, lalo na ganito, super typhoon. Pero sana, yung flood control, siyempre mabawas-bawasan, lalo na rin sa mga civilian area. Pero ano nagawa ng flood control? Wala. Tinulongges. Kaya natin tumulongges. So some of those will not be available to us any longer. And so that's why we have to adjust. We have to adjust accordingly. The one thing that I think we should not ba't ka ba mag-English? ignore is the storm surge. Because wag daw natin i-ignore yung storm surge. Yung kung tawagin sa Tagalog, daluyong. Yung tubig na galing sa dagat, pupunta ho yan sa lupa at talagang unti-unting palaki ng palaki yan. Natural yan, natural. Dahil sa bugso ng hangin, yung tubig unti-unting hahampas sa lupa, palaki ng palaki, hindi mo bababayan. Pagka bumaba yung storm surge na yan, yun ang pinaka-nakakatakot. Kaya yung mga nasa coastline, mag-ingat-ingat po kayo ngayong mga panahon na to. Wala ho tayong maasahan dito sa administrasyon na to. Wala ho silang mga epektibong hakbang. Kahit nga lang yung awareness, yung tipong pagdi-disseminate ng impormasyon, yung text barrage, wala ko tayong nakikita ng gano'n ngayong mga panahon na ito. Napakalaking bagay nun mga kababayan, yung merong magte-text sa cellphone nyo, yung mga warning, yung magtutunog-tunog, di ba? Pagka malakas ang yellow warning signal, di ba? Meron nung gano'n. Yan, di ba? Tama yan kay PH. Yung mga ganyan na bagay, mga guys, sana may mga natuunan ng pansin, no? In advance. Hindi, kasi nabanggit yan, kasi nasanay tayo meron ganyan pag may mga lindol, mga kalamidad, may mga text, dissemination. Kahit ganyan, wala tayong natanggap, Mr. President. Ngayon, ang ginagawa po na i-explain mo, paano mo i-explain yung nature? I-explain mo kung ano sana ang gagawin, ano ang dapat na direktang makatulong po dito sa naapektuhan po talaga.
Problema kasi hindi kayo preparado. Eh di wala rin kayong magawang tamang plano dyan. Diba mga guys? Alright, hanggang dito lang tayo, no? At suportaan po natin yung panawagan ni Tatay Digong. Kung maisog kayo, let's go, no? Sabayan natin. Ipahayag natin yung mga hinanakit natin, lalo na pagkadismaya natin dito po sa Quadcom, itong mga politiko. Lahat ng oras po dyan sa Quadcom. Ano bang ginawa ng mga congressman dyan other than pag-hearing-hearing? Nakakasawa na po yung hearing ninyo. Ginoo ko. Andyan na po si Tatay Digong, pumunta na po dyan, nag-explain na po. There's no reason na magpatuloy pa po kayo. Kasi wala rin naman kayo magawa eh. Hindi rin nyo ma-diin itong si Tatay Digong kasi hindi naman kayo DOJ. No? In aid of legislation lang. Oh. Magawa na kayo ng batas, lubayan ninyo na yan. At saka kasi nakakainis na sa amin, tingnan kayo. Puro kayong mga hearing-hearing, ang laki ng gastos ninyo dyan. Samantalang nagtitiis ang mga mahihirap ngayon, lalo na nasalanta pa na itong mga bagyong sunod-sunod. Diba? Nakakasawa po kayo. Buti pag gumawa kayo ng mabuti. Para naman ma-appreciate kahit konti. Hindi nyo pagmumukha nyo sa bagay. Talagang mga makakapal po talaga ang pagmumukha nyo dyan sa Kongreso. Lalo na dyan sa Kongreso. Kayo lahat po. Kayo lahat po dyan na mga buhaya. Dyan sa Kongreso. Ang kakapal po ng mga mukha nyo. Mabuti na lang po na mayroong social media. Madaling makita, madaling ma-disseminate kung anong ginagawa nyo. Makikita-kita natin yung mga pagkatao nyo dyan. Tapos sinisiraan ninyo, ang daming trolls. No. Merong trolls na alam ninyo na talagang sinungaling ng mga trolls. Meron ding mga vlog na katulad nito. No. Puro lang po tayo sa katotohanan. No. Tinutulungan lang po namin ang taong bayan na wag po maloko yung mga style na ganyan ng mga pamulitika. Diba? Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all po. And we will pray po sa lahat ng naapektuhan po ng bagyong Pipito.